Kilala sa buong mundo ang matatamis na ngiti at masayahing disposisyon ng mga Pilipino. Kaya nakakagulat ang balitang sa buong Timog Silangang Asya, sa Pilipinas may pinakamaraming kaso ng clinical depression. Ayon yan sa tala ng NGO na Natasha Goldborn Foundation. Maliraw ang akala ng karamihan na ang clinical depression ay normal na kalungkutan lamang. Dahil kung hindi maagapan ang seryosong kondisyong ito, maaari pa itong mauwi sa suicide. Ano nga ba ang sintomas ng nakamamatay na kalungkutan? Nagpapaalam na po ako sa parents ko, sa ano ko naalagaan nila yung anak ko. Kasi ayoko na po talaga, sawang-sawa na ako sa mga problema. Bumili po ako ng gamot, 20 perasong gamot. Amoxicillin po at saka isa pa pong gamot na paracetamol. Tag-20 po yun. Nung uminom ko na po yun, tumawag pa ako sa mother ko na uminom nga ako na nasa isang hotel ako. Sinabi ko pa po yung room number ko kasi alam ko po na hindi na nila ako maaabutan dahil nakainom na ako at saka parang iba na po, parang pakiramdam ko, lumilipad na ako. Dahil sa kalungkutan, hindi lang minsan, kundi 3 beses nang tinangka ni JD na wakasan ang kanyang buhay. Isa lamang si JD sa mahigit 4 na milyong Pilipino na nakakaranas ng clinical depression. Ang clinical depression or yung major depression na tinatawag natin ay isang psychiatric disorder wherein there's a chemical imbalance in the brain. Yung chemical na yun, ito yung tinatawag nating serotonin imbalance. And yung serotonin is involved with our moods. Hindi katumbas ng kalungkutan ang depression. Ayon sa isang psychiatrist, isa lamang ito sa mga sintomas ng depression. Yung major depression is a package of symptoms. Pag major depression, dapat meron siyang mga sleep changes. So either hirap siya matulog or tulog ng tulog. Mga extremes. Changes in appetite. Either nawawalan siya ng ganong kumain or kain ng kain. Energy level changes. Either masigla, sobrang sigla, nagiging restless na o balisa. Or the opposite, parang walang gana sa buhay. Yung isip ng isip, worrying, concerns, fears. Tapos yung hindi makapag-focus. Sometimes, they get so sad, it goes to the point of having suicidal thoughts. Bata pa lang daw siya, nagpapakita na siya ng sintomas ng nasabing kondisyon. Masyado po akong sensitive. Pag mayroon pong konting bagay na hindi ko nagustuhan, nagagalit po ako. Tapos pag yung taong hindi ko na po siya pinapansin. Parang dinidibdib ko po lahat. Sobrang sakit. Parang lagi may pinipigas sa dibdib ko na gusto ko ako lang mag-isa. Pero napigtas na ang kanyang PC na mahuli niya ang kanyang kasintahan na may kasamang iba habang siya'y nagtatrabaho sa Japan. Sabi niya hindi daw siya uuwi, madaling araw na. Doon na po ako nagwala. Kasi nung mga nakaraang araw noon, panay na ang away namin, panay na ang talo namin. Kumbaga nagtatamang hinala po siya sa akin na kahit na hindi ko naman ginagawa. So, naglaslas po ako. Kasi ang major depression, either sadness naman or pagiging irritable or magagalitin Yan. So, kung may trend na nagbago yung mood nila, we have to inquire or we have to find out kung depressed sila. Based on research, major depression is a serotonin imbalance. So, we just need a serotonin balancer para makorekt yung depression. Sa karamihan ng mga tao, kung may lumapit sa kanila na depressed na tao, feeling natin umaarte lang sila. And then ang tendency natin is ibaliwala yung sinasabi nila, or else we just give mga cliches like, kaya mo yan, labanan mo. Pero sa totoo lang, it's a chemical imbalance and hindi siya pwedeng labanan ng mind power or willpower. It's a chemical or physical problem, which means that it needs medical treatment. Ang patuloy na kahirapan, kawalan ng hanap buhay at kaguluhan sa lipunan ay ilan lang daw sa mga dahilan na nagpapataas ng bilang na may clinical depression sa bansa. Pero kung tutuusin din daw,
Sa bigat ng dinadala ni Juan de la Cruz, dapat mas mataas pa ang bilang ng mga kababayan nating may ganitong kondisyon. Meron tayong tinatawag na term na bahala na kapag may problema tayo, minsan di natin iniisip, bahala na. Na kapag may problema tayo, may gagawin tayo, bahala na bukas. Na kung tutuusin, it's a form of escape na hindi mo hinaharap ang problema, bahala na. Kadalasan, naisip natin kung major depression may cause. Pero for some people, it just comes up, especially kung may genetic factor. So hindi kailangan ng trigger. Ayon din kay Dr. Deliosa, marami rin paraan na makatulong sa mga may sakit nito. So we can try exercise. Kung may life problems tayo or may trauma, then pwede nating idaan sa counseling or psychotherapy. You know, simple things like even massage is good enough dahil ang ginagawa ng massage, nire-release niya yung mga good hormones and posibleng maka-counteract niya yung chemical imbalance. Also laughter, you know, expose yourself to funny movies, funny shows. Kasi belly laughter, yung belly laughter is yung gumagalaw yung tiyan natin, humahalakhak. That produces good hormones also. Maraming bagay naman daw ang ating magagawa upang makatulong sa mga taong may clinical depression. Ang pinakamahalaga dyan ay magbigay ng panahon na samahan sila at makinig sa kanilang mga problema. Ako po si Renzo Kiko, nag-uulat para sa Reaksyon. FYI mga kapatid, for your information. Hindi na raw ang Boracay ang pinakamagandang isla sa buong mundo. Pero huwag kayong malungkot dahil ang tumalo sa Boracay, ang isla ng Palawan. Sa World's Best Awards 2013 ng respetadong travel and leisure magazine, nag-number 1 ang Palawan na may score na 95 points sa listahan ng top 10 islands. Tinawag nilang isang diminishing rarity ang Palawan dahil sa di mabilang nitong atraksyon. Kabilang na ang nabanggit nilang powdery white sand beaches with crystal clear waters. Ito ang unang pagkakataong napabilang ang Palawan sa prestigyosong listahan. Samantala, ang Boracay na number 1 noong nakaraang taon ay number 2 pa rin naman ngayon sa score na 93.58 points. Naging puntos laban sa Boracay ang umano'y overdevelopment nito. Sa madaling salita, tila masyado na raw maraming resort, hotel at restaurant doon. Umarangkada rin naman sa international scene ang Siargao sa Surigao del Norte. Ang kilalang surfing capital of the Philippines ay number 9 sa world's 50 best surf spots ng CNN Travel. Pinuri nito ang malalaking alon ng Siargao na sinamahan ng matatalas na coral reef na nagsisilbi raw hamon sa mga batikang surfer. Tuwang-tuwa naman ang Department of Tourism sa sunod-sunod na tagumpay ng turismo sa bansa. Kamakailan ipinagmalaki nilang lumampas na ng 2 milyon ang ating tourist arrivals. Mahigit 10% raw ang itinas nito kumpara noong nakaraang taon. Nabahira naman ang tagumpay na ito nang mag-issue ang Estados Unidos, Canada at Australia ng travel warning sa Mindanao dahil sa napapadalas na mga ulat ng karahasan doon na umano'y kagagawan ng mga kinikilalang grupong terorista. Sagot naman dito ng pamahalaan, paiigtingin pa raw nila ang pagsasaayos ng sitwasyon sa Mindanao, lalo't inaasahang dodoble pa ang bilang ng mga bibisitang turista sa bansa pagdating ng 2016. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinyon mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.